Okay, good day. So, first, open muna natin si ETABS. Click Start. ETABS. So, ang ginagamit natin na version ng ETABS is ng ETABS 9.7.4. Okay. 9.5 yan, okay lang din. Very similar sila. So, tip of the day. Just click OK. So, pinaka-first part kailangan natin i-emphasize dito is yung units natin. Okay. So, yung default is naka-keep inches. Palitan lang natin ng Newton mm para consistent lang tayo. I-double check na lang din yung modules, no? Next, after na-set nyo ng universal units, importante to. Important to. Tandaan yung naka-Newton mm yan para consistent tayo sa lecture at sa module natin. Next, punta tayo sa File, New Model. So, New Model Initialization. Do you want to initialize your new model with definitions and preferences from an existing .edb file? So, ang nire-refer niya dito, if ever meron na tayong previous na nagawang ETABS or ETABS file, pwede natin i-load yung definitions and preferences. So, yung definitions and preferences, ang nire-refer dito is yung kung anong material properties pa, meaning anong type of concrete ba yung ginamit natin, anong compressive strength na concrete na ginamit natin nung previous na nag-design tayo, tensile strength ng main reinforcement, tensile strength ng shear reinforcements or yung stirrups or lateral ties. Under preferences din, naka-include din dito yung kung anong codes ba yung ginamit natin para sa earthquake loads, kung anong codes yung ginamit natin sa wind load, at the same time, kung ano yung load combinations natin or kung ano yung static load cases natin. So, explain natin further to. So, as of now, wala pa tayong assuming na first ETABS file na gagawin natin to. So, wala tayong previous na ETABS file. Therefore, sa ngayon, i-know muna natin. Okay, click natin yung know. So, building plan, grid system, and story data definition. So, sa left side, so, dito sa grid plan, ito yung parang construction drawings natin or ito yung parang pinakalapis natin sa ETABS. So, sa first part, kailangan natin i-define muna yung grid system natin, saka yung story data. So, sa left side, ito yung grid system, right side, yung story data. So, if ever, pare-parehas yung grids natin, meaning uniform grid spacing siya, pwede natin gamitin to. Pero sa residential, kadalasan yan, ang magkakaiba yung spacings natin. So, recommended na custom grid spacing yung select natin. Then, select natin edit grid. So, sa part na to, kailangan meron na tayong structural plan na tinitignan para doon natin i-base yung grids natin. Okay. Yung part na to, display grids as spacing. Okay. I-double check yan. Spacing. So, sinabi ko kanina na sa part na to, kailangan meron na tayong structural plan na sinusundan dahil doon natin i-base yung grids na ilalagay natin dito kay ETABS. So, i-load ko lang dito. So, ito. So, distance from A to B, then B to C is 3,350. Distance from grid 1 to grid 2 is 4,350. Grid 2 to grid 3 is 4,350. Ulitin ko yung part na to, magva-vary siya depende dun sa structural plan ninyo. So, paki-double check na lang. Okay. So, check natin to si S1. So, distance A to B is 3,350. So, lagay lang natin to. 3,350. Check yung units. Ito naman. So, tama. 3,350. B to C, 3,350. Ngayon, pag i-check natin yung structural plan ko dito, so wala akong grid C. Ang gagawin ko lang dyan,
last grid is always 0. Okay. So, paano sa grid B? So, select nyo lang, then press delete. Delete nyo lang. Okay. Ulitin ko, mag-vary tong grid data nyo depende dun sa structural plan nyo. So, expected yan na magkakaiba sa inyo. Check ko naman dito sa side. So, 1, 2, 3. 1 to 2 for 350. Edit nyo lang for 350. Last grid, always 0. Paano mag-delete? Select nyo lang yung grid ID. Or select nyo lang, then press nyo lang yung delete sa keyboard. Okay na. So, meron tayong maliit na viewport dito sa upper right side ng define grid data. Check nyo. Similar na siya. Okay, so ABC 1, 2, 3. Okay. So, since okay na siya, i-okay nyo lang. Okay nyo lang to. So, okay na yung grids natin. Next, sa right side, number of stories. Dito, na-explain natin sa lecture part natin na kino-consider natin na 3 stories yung 2-story residential. Yung first story natin, kino-consider natin, or yung bottom story natin, ito yung kino-consider natin na embedment height, or ito yung height nung footing natin, kung maalala nyo. Ang in-assume natin dati is around 1.5. So, bottom story height is 1.5. Number of stories, including the embedment part, ito yung, so, embedment part, first story, second story, ito yung ground floor, third story, ito yung second floor natin. So, number of stories, 3. Isa rin sa rason dito is para ma-analyze din natin yung tie beams if ever maglalagay tayo ng tie beams. Explain natin yan further pag ma-check na natin yung model. So, okay lang natin to. Yan. Okay. So, sa pag-pan or sa pag-move, pwede nyong gamitin yung scroll button. I-click nyo lang yan. Or ito yung mouse tree. Para pan. Ito yung pan. Hold nyo lang yung mouse tree. Zoom in, mouse tree. Or, nare-refer ko na mouse tree, ito yung scroll button. So, pag click nyo yan, yun magpapan yung viewport natin. Sa right side, meron tayong makikitang cyan color dyan. Ito yung parang sky blue na green na basta yan. Okay? Yan yung cyan color. Yung cyan color na yan, consistent siya with respect dito sa viewport ko dito sa left. So, kung papansinin nyo, story 3, nire-refer niyan, ibig sabihin, yung cyan color na yan, ini-indicate niya na nandun ako sa third floor. So, ito, yung viewport na to, ibig sabihin, nasa third floor ako. So, what if gusto kong pumunta sa second floor, first floor, or sa basement? Meron tayong dalawang arrows dito sa taas. So, pag click ko yung arrow down, expected na yung cyan color ko bababa. Ibig sabihin, pupunta ako sa story 2. So, na-check nyo. So, since nasa story 2 ako, check ko yung viewport dito. Consistent siya. Story 2 rin. I-click yung down or move down in list. Okay. So, ganyan yung function nyo. Okay na? Next. First part, kailangan natin i-inform or sabihin kay ETABS kung ano yung material properties. So, kailangan natin i-define yung material properties.